Hi, loves! Welcome to another episode of Connect with Shelina, where we talk about life, self truth, purpose, and anything that will help you come home to yourself. So, this is the second episode of my podcast, and I'm sure hindi pa ako talaga sanay at medyo kinakabahan pa talaga ako, no? And ayun, practice makes perfect nga, ika nga, di ba? So, alam ko namang masasanay rin ako kalaunan. So, ang topic natin ngayon is, bakit nga ba you will never grow in an environment that constantly puts you down? Natanong mo na ba yun sa sarili mo? Have you ever been made to feel like you could not become more as a person or you could not become successful because yun yung sinasabi ng mga tao sa paligid mo or environment na ginagalawan mo? And this topic is talaga namang mahalaga rin sa akin, kaya ito yung napili ko because talagang gusto kong i-share yung karanasan ko, no? Mga nangyari sa akin. So, hindi na ako lalayo pa sa kung kaninong situation, kundi sa akin na mismo, kundi sa aking experience na mismo. Okay? So, alam nyo ba that we cannot grow in an environment that constantly puts us down kasi nga yung growth, it requires psychological safety, encouragement, and room to make mistakes. Yes. And aminado naman ako that at the age of 21, which is gagraduate pa lang ako, I become a mom. So I become a single mom by that age. Yung ako na maraming pangarap sa buhay. Pero dahil nagkamali ako, dahil alam mo yun, na in love, ganyan, nangyari na ang nangyari. At dahil doon, ang dami kong natutunan, no? And for sure naman, hindi naman hihinto ang buhay ko nang dahil lang at the age of 21, naging single mom ako. Hindi ba? Hindi naman sa pagiging ina, hihinto ang buhay ng isang tao. But when you're constantly being put down or criticized or sinusumbatan, minamaliit, that it made you feel very small, lalo na ng mga tao na kasama mo sa bahay, especially ng parent mo, much of your energy is in survival mode instead of growing as a person. You will begin to doubt yourself. You will second guess your decision. As a single mom, at the age of 21, yung pangarap ko, yung pagiging ambisyosa ko noon, nung hindi pa ako ina, dumoble nung naging nanay ako. Which is dapat lang na dumoble. Because meron na akong anak. Diba? Meron na akong sariling pamilya. Ako and my son. And that's why, hindi sa pagiging ina natatapos ang career ng isang babae. Especially, hindi ko nilalahat. Okay, hindi ko nilalahat. Kasi may mga babaeng gusto talagang maging stay-at-home mom. At meron namang ibang babae na kagaya ko na gusto talagang maging career woman. Kahit na ginagawa pa rin ng obligation ng pagiging ina. Di ba? Dahil doon sa paniniwala ng parents ko na dahil naging ina ako nung gagraduate ako, wala na akong mararating sa buhay. And because of that, I was caged for a very long time. I shrink my potential to avoid their criticism. Sinunod ko lahat ng gusto nila. To stay at home, magsilbi, and even yung mga responsibility na dapat hindi ko ginagawa, halos ako na yung sumalo. And ang daming nangyari. Yung anak ko, he turned 3 years old. Akala ko nung 3 years old makakapag-work ako. Hanggang sa sinabihan ako na, hintayin mong age 5. At the age 5, akala ko makakapag-work na ako, pero hindi pa rin. At the age 6, hindi pa din. Hanggang sa sinabi ko sa sarili ko, ano na? Shelina, ano na? Akala ko ba matapang ka? Akala ko ba matalino ka? Bakit parang pagdating sa pangarap mo, dapat palaging ihuli mo? Nang dahil lang nagkamali ka, dahil lang nag-e-expect sila na kapag graduate mo, kailangan magtrabaho ka at mag-abroad ka at mabigay mo yung mga pangangailangan nila, magawa mo yung pangarap nila na hindi nila natupad nung kaedad mo sila. Na hindi na nila nagawa noon. Na para bang dala-dala ko yung pangarap nila at hindi pangarap ko. Nang dahil lang
naging ina ako. I did not realize that my biggest limitation was not being a single mom, but it was believing that the story my family is kept on telling me na hanggang dito na lang ako, na wala na akong mararating. Kasi nagpabuntis ako, kasi lumandi ako. Palaging yan ang tingin sa akin ng parents ko, na para bang hindi ako nagbabago, na para bang hindi ako natututo, na parang hindi ako nag-evolve as a person. They told me my life was over, na sayang ka, na hanggang diyan ka na lang. Wala ka ng pag-asa kasi sinayang mo. And I thought they were protecting me, but over time, I realized they were defining my future for me. I was expecting to stay home. I carried a lot of responsibilities, even yung mga responsibility na dapat hindi ko na ginagawa at dapat sila yung nag-carry. My dreams always came last. And the hardest part was not being a single mom. Kasi kaya ko naman, na-survive ko naman. The hardest part is, sumusunod ako sa mga rules na sinet nila dahil hindi sila tumatanggap ng rules ng iba. They made me believe that I was not capable enough, na hindi ko kaya nang wala sila. And that's why I really wanted to be free. Because I'm not feeling emotionally safe, psychologically safe, dahil yung mga tao na yon na dapat nagtitiwala sa akin is yung mga tao who constantly puts me down, criticized me, at talaga namang sinasabi pang wala na akong mararating. And that's how limiting beliefs are passed on, bagay na hindi ko gagawin bilang ina sa anak ko. And minsan yung mga sinasabi nila na dito ka na lang. Mas mabuti pa dito ka na lang sa bahay, magtinda ka. It doesn't sound like abuse in the start. Pero habang tumatanda ka at nag-iiba yung priorities mo at mas nagkakaroon ka ng self-reflection, may isip mo na mali eh. Parang ginagawa ko yung bagay na to para sa pangarap ng ibang tao. And yet all the recognitions sa kanila napupunta. And yung mga tao ang tingin sa akin, umaasa lang sa magulang ko without knowing na yung magulang ko yung gusto na nandun lang ako. Without knowing ng mga tao na yon na ang dami kong pangarap at gustong gawin sa buhay. Sinusunod ko yung gusto ng ibang tao, but at the end of the day, yung ibang tao ang tingin sa akin hanggang dun lang ako at umaasa ako sa magulang ko. Bagay na ayaw kong gawin. Dahil hindi ako sanay na umaasa sa iba. Lumaking probinsya ako. Nang wala yung mga magulang ko sa tabi ko. Kaya kong mag-isa. I'm a very independent person. Pero dahil kailangan mong sundin yung sinasabi nila, tumira sa isang bubong. Napagkakamalan akong walang kwenta, umaasa, palamunin. Hindi ko nakikita yung sarili ko na mag-grow sa environment na yon. Especially yung mga tao na yon, hindi matanggap yung nangyari sa akin in the past. Na para bang there's no room for mistakes. And doon mo marirealize na mali yung environment na ginagalawan mo, kaya walang growth. Sobrang imposible na mangyari yung growth sa environment that keeps steering you down, pilit na hinahata ka pababa. Na-realize ko, hindi ko mapipilit yung mga tao na maniwala sa akin. At hindi ko kailangan ng opinion ng ibang tao. At hindi mo kailangan ng opinion ng iba. If you are someone na nakaka-experience nito at nawawala na ng pag-asa dahil lang may mga tao sa paligid mo na pilit kang binababa, mas lalo mong gawing instrumento yung criticism nila, yung judgment nila. Para mas lalo mong pagbutihin sa buhay, para mas lalo mong gawin ang mga gusto mong gawin, para mas lalo mong abutin yung mga pangarap mo. If you are also a single mom like me at nadjudge ka ng family mo, take this from me. Others' opinion of you, it doesn't really define kung sinong tao ka. Ikaw sa sarili mo ang nakakaalam kung sino ka ba talaga.
Do not give up on yourself. If may mga tao who give up on you, that's the time na magpursigi ka at huwag kang mag-give up sa mga pangarap mo. Tandaan mo, wala kang hinahabol. Wala kang dapat patunayan sa ibang tao. It's always you versus you. And din yung sinasabi ko sa sarili ko, it's always me versus me. Ang tanging dapat ko lang patunayan sa sarili ko is yung progress. At ipakita sa sarili ko that I am no longer the same person from yesterday. I am no longer the same person several years ago, 6 months ago, 3 years ago, or even last month. Palagi akong may natututunan. Hindi porket nadapa ka isang beses, hanggang dyan ka na lang. Hanggat nabubuhay ka, may pag-asa ka para gawin yung mga gusto mo, yung mga pangarap mo sa buhay, ipagpatuloy mo yan. And that's why it's really important for a soul to evolve and to be free para magawa niya yung mga bagay na gusto niya. People will understand you through the lens of their life experience. Kung hindi sila nangarap ng ganon at hindi nila kayang gawin yung bagay na gusto mong gawin, hindi ka nila maiintindihan. That's why hindi mo mapipilit. If you don't share the same goals, the same values, hindi ka nila maiintindihan. Katulad ng mga tao na ang paniniwala nila na kapag naging mom ka, is hanggang dun ka na lang. Based on my experience. And that's why naiintindihan ko kung bakit hindi ako naiintindihan ng nanay ko. Because nung nagkaroon siya ng anak is, in-embrace niya yon. She never pursued her career. And that's why naiintindihan ko kung bakit ganun siya. Kung bakit hindi niya naiintindihan yung sinasabi ko. This is not to disrespect them, kundi kinukwento ko lang based on my experience. Again, mahal ko yung mga magulang ko. Mahal ko sila. Pero hindi ko sila magagawang mabago. Because hindi ako yung makakapagpabago sa isip nila, sa paniniwala nila. At wala akong karapatang baguhin yon. Kung ano yung gusto nilang paniwalaan, yun ang gawin nila. But it doesn't mean na kailangan sundin ko yon. Kasi iba rin ang paniniwala ko. So hanggang dito na lang muna itong episode na to. And I hope may natutunan kayo sa akin. And nagpapasalamat ako dahil somehow nakakatulong siya na mailabas siya. That's really one of my goal. And thank you so much guys for watching this podcast. Until my next episode with Connect with Shelina. Thank you so much guys. Bye. So don't forget to subscribe, like, or comment. So please support me until my next podcast. Bye.